Nako, China muli na naman pong ng bomba o ng water cannon sa Pilipinas. 4 na barko ng China Coast Guard hinabol ng Taiwan. Yemen muling binomba ng Israel. Yan po ang topic natin ngayon at ang video pong ito mula po kay John Reps. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel para updated kayo sa mga ginalabas na pong video. At huwag nyo rin po sana kadilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para updated din kayo sa ating mga reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Muli na namang binomba ng mga barko ng China ang barko ng Pilipinas gamit ang water cannon sa Baho de Masinloc kahapon na nagresulta ng mga pinsala sa barko at pagkasugat ng isang crew. Nakaramdam naman ng takot ang mga mangingisda nang biglang dumating ang Navy ship ng China at nag-anunsyong magsasagawa ito ng live fire exercise sa lugar kung saan naganap ang pangwa-water cannon ng mga barko ng China. Ayaw talaga tayong tigilan itong grabe itong China to, no? Sobra na talaga sila. Habang sa Taiwan naman ay kumaripas ang 4 na barko ng China Coast Guard nang habulin nito ng mga barko ng Taiwan. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa Middle East naman, muli na namang binomba ng Israel ang mga Houthi sa Yemen matapos itong magpakawala ng 10 drone patungo sa Israel. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Yes. Stop! Matapos ma-intercept ng Israel ang 10 drone ng grupong Houthi, ang Israel ay gumanti naman ng airstrike. Ipinakita ng Israeli Air Force ang pag-alis ng kanilang F-16 fighter jets na patungo umano sa Yemen. Base sa report ay 12 mga bomba ang pinakawala ng Israeli Air Force sa 3 iba't ibang mga daungan sa Hudaida sa Yemen. Wow. At ang mga target ay ang mga pasilidad na konektado umano sa grupong Houthi. Dito po natin mapapatunayan na talagang matikas ang Israel. Hindi po basta-bastang bansa ang Israel. Kasi po mulat sa pulpa po ay talaga pong nakikidigma na tong Israel. Ganyan po sila katindi. Kaya wag pong mamaliitin ng kahit sinong bansa rin itong Israel dahil well-equipped sila at well-experienced. Samantala sa Gaza naman ay nagsimula ng pumasok ang mga tangke at daan-daang militar ng Israel sa Gaza, habang ang mga sibilyan naman ay patuloy na lumilikas palayo sa mga combat zone. Ito ay kasunod ng banta ni Israeli Defense Minister Katz na tuluyang mawawasak ang Gaza kung hindi ibabalik ng Hamas ang mga natitirang hostage. Isipin niyo, 'di ba, yung mga casualty, yung mga inosenteng mamamayan, no, yun po yung talagang totally apektado kapag meron pong digmaan. Likas po sila ng likas. Siyempre nga po ayaw nilang madamay o ayaw nilang maapektuhan ng digmaan na yan. Kaya masasabi po natin talaga na sa katotohanan po yung real talk ay wala pong magandang maidudulot ang digmaan. Pero ito po ay inevitable. Alam niyo naman po sa Middle East, ganyan po talaga. Mulat sa pool ay talaga pong laganap ang digmaan. Last night, the IDF expanded ground activity in Gaza City, marking the start of the new phase of the operation. Working together in coordinated and precise strikes, air, ground, and intelligence forces are targeting Hamas military targets that threaten Israel's security. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang mga airstrike ng Israel sa mga gusali dahil ang mga Hamas ay ginagawang taguan ng mga gusali. Boom! Grabe! Pero ako sa isang banda, nabibilib din ako dito sa Hamas do. Talagang ayaw rin nilang tumigil. Saka isipin niyo, no, talagang marami rin silang pondo. No, saan kaya nila kinukuha yung mga pondo nila? Malamang marami talagang sumusuporta dito sa Hamas. Maraming mga backer to, marami talagang nagbibigay sa kanila ng pera para talagang maghasik din ng lagim, no? Dito sa laban na to nila. Lalo po dito po sa Israel. Pero itong Israel po, no, nakita niyo naman po kung gaano katindi. No, talaga pong binomba nila ng binomba tong alam nilang pugad ng Hamas. At sa ibang balita naman, hinabol ng mga barko ng Taiwan Coast Guard ang 4 na barko ng China Coast Guard na iligal umanong pumasok sa kanilang karagatan. Kita sa video na kumakaripa sa mga barko ng China habang hinahabol ito ng mga Taiwan Coast Guard. Ayan tayo di ba? Nakita niyo na. Di ba? Nakita niyo naman. Yung Taiwan po ay sobrang liit na bansa po niyan. Malaki pa po ang ating Luzon, no? Ganun po kaliit. Pero
mayamang bansa po. Mayaman po yung Taiwan. Nasa kanila po ang talagang mga factory ng microchip, no? Na pag talaga pong nawala po yun ay mababaldado po lahat po ng industriya na yan. Dahil doon po sa kanila, 95% po sa kanila po nanggagaling yung mga microchip ng ating mga cellphone, laptop, lahat po ng technology halos. No? Galing po sa Taiwan. Kaya napakayamang bansa po ng Taiwan. Kaya nga po pinoprotektahan po yan ng iba't ibang malalakas na bansa. Particularly ang Amerika. Kasi po nakadepende po tayong buong mundo ay nakadepende po sa microchip na ginagawa ng Taiwan. No, kaya matinding suporta po ang ginagawa po lalong-lalo na po ng Amerika sa Taiwan. Ganun po 'yun. Kaya hindi po basta-bastang bansa ang Taiwan. Nakita niyo naman no, kumakaripas nga po no itong China papalayo dahil hinahabol nga po sila ng Taiwan. Pero kung iisipin niyo no, kung talaga ang China ay eager na masakop itong Taiwan. So sobrang liit po ng Taiwan. Bakit po hanggang ngayon ay hindi nila makubkub o masakop yung Taiwan? No? Mag-iisip kang mabuti. Kailan lang po, 'di ba po nagpakitang gilas itong China, kasama pa si Putin, kasama si Kim Jong-un, no? Na talagang binalantra nila yung kanilang mga sandatahang lakas, yung kanilang mga nuklear. Pero itong pagkalit-lit na bansang to na Taiwan, ay hindi nila masakop basta-basta. Hanggang ngayon, matagal na pong may hidwaan yan. Pero bakit hindi nila masakop? Ganun po katindi ang Taiwan. Lalong-lalo na po yung Taiwan Strait. No? Na-explain ko na po yan sa mga nakaraang reaction natin na mahirap pong pasukin basta-basta ang Taiwan Strait. Maganda po yung lokasyon ng Taiwan. No? Talaga pong bottleneck na masasabi po natin. No? Na bago nila makubkob o bago nila mapasok talaga yung Taiwan, ay ubos na ang kanilang mga barko. Talaga pong mabubomba na sila ng Taiwan. Ganun po. At syempre po, kaalyado ng Taiwan ang malalakas na bansa. Tulad po natin, kaalyado po natin Taiwan. Kaalyado rin ng Taiwan ang Amerika at iba po pong mga malalakas na bansa. Kaya hindi po talaga basta-basta matatalo ng China itong Taiwan. China Coast Guard 14507. China Coast Guard 14507. This is ROC Taiwan Coast Guard Patrol Vessel TB3520 calling. Ayon sa pahayag ng Taiwan Coast Guard, ang apat umanong mga barko ng China Coast Guard ay nagpatay umano ng identification system bago ito pumasok sa kanilang teritoryo. Grabe. Pero wala silang lusot dahil sa mahigpit na pagbabantay o pagpapatrolya ng mga Taiwan Coast Guard. Diba? Ganon katindi ang technology ng Taiwan. No? Yung Taiwan Coast Guard, kahit nagpatay na ng kung ano man itong ng radar, itong China Coast Guard, ay na-detect pa rin nila. At syempre, maigting ang kanilang pagbabantay sa kanilang teritoryo. Dahil alam na nga po nila na tuso itong China. Pero no, isipin nyo nga yung sinasabi ko kanina, no? So, sobrang lakas daw kuno nitong China. Bakit hindi nila masimusimulan na atakihin o gerahin itong Taiwan? Dahil alam nga po nilang kanilang kahinatnan. Alam nila na makukubkub sila. Alam nila na makukuyog sila. Dahil hindi lang po Taiwan na mga kalaban po nila. No, kalaban din po nila dyan ang Amerika dahil po magkakampi ang mga yan. Ganun po katindi. Kasi kung magpaplex ang China pero hindi naman nila makubkub itong Taiwan, wala rin. Walang maniniwala dito sa China na sila ay malakas. Dahil ito nga pong pagkalit-liit na Taiwan ay hindi nila mapasok-pasok. Diba? Kaya kumbaga lugaw po, no? Lugaw itong lakas nitong China. Alam nyo naman po yun. At habang kanila umanong hinahabol ang mga ito, ay sinasabi naman umano ng China Coast Guard sa radyo na bahagi umano ng kanilang teritoryo ang lugar. Aray. Kung bahagi ng teritoryo nyo yun, bakit kayo tumatakbo? Di ba? Kitang-kita naman po dito, di ba? At talagang masigasig ang Taiwan na itaboy itong China. Isipin nyo, no, inilalaban lang din ng Taiwan ang kanilang teritoryo. Diba? Ito po yung China, mahilig mamasok ng teritoryo na may teritoryo tulad po ng ginagawa nila sa atin. At hindi lang po sa atin, no, basta po sa lahat po sa Southeast Asia ay pinapasok po nila. Sabi nga po nila, buong China Reef na yan, o China Sea na yan, ay kanila daw. At dahil nga po dun sa 10-dash line po nila, sa imaginary 10-dash line nila, yun po yung proof nila na kanila daw po yan. Pero tayo po, sa clouded po ang Taiwan dyan, ay sumusunod sa UNCLOS, no?
sa international law. Samantalang itong China, dapat nga marami na itong sanction sa UNCLOS kasi member din sila ng UNCLOS. Pero sila po ay lumalabag at kitang-kita na po ng buong mundo na ang China ang antagonist dito o ang kontrabida. Sila po ang talagang lumalabag sa batas at sa international law. 'Di ba? Kaya itong Taiwan ay masigasig na itaboy sila. Dahil karapatan po ng Taiwan na itaboy sila dahil pumasok sila sa EEZ ng Taiwan. Noong Lunes nangyari yan, habang kahapon naman Martes ng umaga, ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Dato Gumbay ay dumating sa Baho de Masinloc kasama ang Philippine Coast Guard para sa pananatili ng inisyatiba na KBBM o Kadiwa para sa Bagong Bayaning Mangingisda. Ngunit ang barko ng BFAR abay pinuntirya ng dalawang barko ng China Coast Guard. Base sa report ng Philippine Coast Guard, pasado alas 9 ng umaga kahapon, 14 nautical miles silangan ng Baho de Masinloc, ay hinarang ng China Coast Guard Vessel 5201 ang BRP Dato Gumbay at tinutukan ito ng water cannon sa starboard side. Ito na lang diba? Yung sinasabi ng China na sila daw yung pinoprovoke, sila daw yung kumbaga sila daw yung minamaliit, basta sila daw yung binabaliktad daw sila. Sila daw ang pro-peace, sila daw. Lagi nila sinasabi, lalo ng spokesperson nila. Pro-peace daw sila, wala daw silang balak na manggulo, ganun-ganun. Pero nakikita nyo naman, lalo kanina, na pagkalaki-laki mong China Coast Guard na barko, ay winawater cannon mo yung mga ordinaryong mangingisda. Diba? Alam nyo yung water cannon na yun, malakas yun. Pag tumama yun sa tao, pwedeng mamatay. Diba? Yan ba ang masasabi mong bansang pro-peace? Yan ba ang bansang masasabi mong ayaw ng gulo? 'Di ba? Stability, yung lagi nilang sinasabi, 'di ba? Pero kabaliktaran ng kanilang action, 'di ba? Like pong sinasabi yan, yung sinasabi po nila ay kabaliktad po ng kanilang ginagawa. 'Di ba? Kitang-kita naman sa video hindi pwede magsinungaling ang ebidensya. 'Di ba? Kitang-kita. Naisipin niyo ordinaryong mamamayan, ordinaryong mangingisda ay winawater cannon nila. Kapag tinamaan ng kahit isang bangka lang dyan, masisira yung bangka at pwedeng ma-injury ang ating kababayang mangingisda. Diba? At sinabi na nga po dito sa video na to ay may nasaktan po dito. Ganyan po katindi ang China. No? Palibasa nga alam nila na tayo ay kulang. No? Kulang pa tayo sa makinarya, kulang pa tayo sa mga barko, sa mga pandepensa. Ay minamaliit po tayo dyan ng China. Diba? Basta tayong pinapasok, at tayo po ay dumidepensa lang, no? Hindi tulad po sa Taiwan, nakita po nila kasi na ang Taiwan ay mayamang bansa at talagang well equipped at talagang yun, nakita natin, 'di ba? Tumatakbo yung China. No, nang talaga pong hinarang sila ng Taiwan. Ganyan po mambuli itong China. Kaya darating po ang panahon, no, na ang Panginoon na po ang gagawa ng paraan. No, someday itong bansang to, 10 na mga kaalyado nila ay magkakaroon po yan ng katapat someday. Kaya kumapit lang po tayo at talagang sumuporta lang po tayo sa ating gobyerno, lalong-lalo na po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po ang adhikain po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay depensahan ng ating EEZ o ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Nakikita naman po talaga natin kung sino talaga ang mali dito sa video na to. Pang dumating din ang isa pang China Coast Guard vessel na 21562 at binomba ng water cannon ng barko ng BFAR. Ayup Biri mo sila na yung pumasok sa teritoryo na may teritoryo, sila po yung may ganang o may talagang may anong bomba ng water cannon. 'Di ba ganyan po kahayop yung yung rehimeng Xi Jinping. Grabe Sabog yan. Pwede na. Tuloy. Lakas. Wina-water cannon nila sa likod, wina-water cannon nila sa harap. Tapos lilikuan nila ng gano'n. Talaga naman, kung tatama talaga sa nila.
But again, it was not intentional. Ang barko ng Pilipinas ay epektibo umanong nagsagawa ng mga safety maneuvers upang maiwasan umano ang anumang posibleng pinsala. Ngunit kahit anong iwas, ay nagresulta pa rin na malaking pinsala sa BRP Datu Gumbay, kabilang ang mga basag na salamin mula sa kaliwang bintana, pinsala sa mga partisyon ng cabin ng kapitan, isang short circuit na nakaapekto sa mga saksakan ng kuryente, 5 panlabas na air conditioning unit at isang tauhan naman ng BFAR ang nagtamo ng sugat. Di ba? Nakita nyo na, no, ganyan kalakas ang water cannon. Kaya kung tatama po talaga yan sa tao, pwede kang mamatay. Sa sobrang lakas ng pressure niyan. Kung nga yung bagay na yun, di ba, yung mga bahagi ng barko, wasak eh. Paano pa kaya yung laman ng tao, yung mismong tao, di ba? Yun na nga, may nasugatan pangaraw po na crew ng barko po natin dyan sa, dyan sa Baho de Masinloc. Grabe tong China, sobra na talaga sila. 3016团，这里是中国海警330舰，已在我舰首进行大角度转向，对我装备、人员安全造成威胁。 Oh, tingnan nyo kung gaano kalakas yan. Ang agresibong pagkilos na ito ay tumagal ng humigit kumulang 30 minuto at hindi pa agad nagtatapos dahil isang Chinese maritime militia pa umano ang umano'y nagsagawa ng mapanganib na maniobra at nagtangkang gumamit ng water cannon laban sa BRP Datu Gumbay na noon ay 10.38 nautical miles silangan ng Baho de Masinloc. Patuloy na hinarang ng China Coast Guard Vessel 5201 at 21562 ang BFAR vessel na BRP Datu Gumbay. Ngunit gamit umano ang husay na seamanship na mga tripulante nito, abay matagumpay daw na nakaalis ang BRP Datu Gumbay mula sa pag-corner ng mga barko ng China hanggang sa nag-navigate ito pabalik sa mas ligtas na posisyon palayo. Ito bila ko na naisip mo, samantalang nung nag-maneuver, nung nakaraan lang, di ba, nag-maneuver itong dalawang barko ng China, nakakahabol po sa barko natin at sila po yung nagbanggaan, no? Kapwa Chinang barko ay nagbanggaan, di ba? Samantalang tayo po ay concerned pa sa kanila. Niradyohan pa natin sila kung kailangan nila ng tulong kasi alam po natin yung nangyari doon, di ba? Talagang UP o wasak talaga yung harap na bahagi ng isang barko kasi nagbanggaan sila eh at may namatay daw doon, may casualty. Nagradyo agad ng Pilipinas at magbibigay tayo ng tulong sa kanila, no? Ng first aid or whatever, di ba? Ganun po ano ng Pilipinas. Pero samantalang sila, di ba? Intentional silang nang babangga, intentional silang nang water cannon. Di ba? Tayo ay, kumbaga, inaargabyado na tayo, pero nung may nangyaring ganun sa kanila noon na may nagkaroon ng casualty dahil nagbanggaan sila, tayo po ay magbibigay pa rin sa kanila ng tulong. Di ba? Yun po yung kaibahan ng Pilipinas at ng China. Ang China po ay walang pakialam. Sila po ay ang talagang pakay nila ay distraction o pananakop, no? Mananakop sila para magkaroon ng distraction, no? Talagang gusto nilang masira yung ating mga barko para hindi na tayo makapagbantay dyan sa Baho de Masinloc o sa buong EEZ natin. Para nga naman makuha na nila ang ating EEZ. Para makapagtayo na sila ng artificial island dyan, para ma-dive na nila yung ilalim ng dagat natin, makita nila kung anong pwede nila makuha dyan, yung mga deuterium, mga natural gas, na talaga naman pong napakayaman. Yan po ang gustong-gusto nilang makuha sa ating teritoryo. Kaya napakahayop po talaga nitong China. Sa Baho de Masinloc. Matapos yan, ang BRP Datu Gumbay ay muling sumama sa iba pang mga barko ng BFAR sa lugar at nagpatuloy sa misyon nito na magbigay ng lagis at supply sa mga mangingisdang Pilipino. Nice. Hanggang isang barkong pandigma naman ng People's Liberation Army Navy na may bow number 525 ang naglabas ng isang broadcast sa radyo at nag-anunsyo na magsasagawa sila ng mga live fire exercise sa lugar. Kaya grabe, no, nananakot pa talaga. Isipin nyo, no, tuwing meron tayong activities dyan sa ating EEZ, gumagawa sila ng mga ganyan hakbang, no, di ba? Nang babangga sila ng water cannon. Tapos ito ngayon, mananakot pa sila, magpaparinig sila na magkakaroon sila ng live fire exercise dyan. Para nga naman matakot ang ating mga mangingisda, no, na pupunta po dyan sa teritoryong yan ng Pilipinas. Sobra na po itong China.
Ang deklarasyon na ito ng PLA Navy ay nagdulot na matinding takot sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. They do not have the rights to conduct and to announce unilaterally that they are going to conduct our exercises. Sa kabila ng mga masasamang aksyon ng mga barko ng China, sinabi ng Philippine Coast Guard at BFAR na nananatili silang nakatuon sa pagtaguyod ng ating maritime jurisdiction sa West Philippine Sea at protektahan ang kaligtasan at seguridad ng mga mangingisdang Pilipino. Diba, kudos po sa ating mga nasa BFAR at syempre po sa mga PCG na nakikipagpatintero po dyan. Yun lang po, sana gusto nyo po ating reaction video. Mag-subscribe po kayo kung gusto nyo po mag-subscribe. Siyempre, salamat po sa mga nanonood ng ating reaction video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.